years old. Ano problema mo? Gusto ko pong mapaunlad ang buhay ko po. Aral ka mabuti. Yan ang pinaka-basic. 13 years old, aral ka ng mabuti. Wala ka pa masyadong malay sa mundo, I strongly suggest huwag ka magdunong-dunungan. Kasi mapapansin mo, kung hindi mo napapansin doon sa paligid mo, maraming mga kabataan sa panahon natin ngayon, nagdudunong-dunungan, naggagaling-galingan eh. Bakit nagkakaganon? Kasi nakakapanood sila ng mga influencer, naggaling-galingan at dunong-dunungan din. Makakapal ang muka, matitigas ang muka, matitigas ang ulo, alam mo yung walang hiya. Ngayon, yun ngayon ang kinokopya ngayon ng kabataan. Kabataan, wala pa rin tatalo doon sa mag-aral ka na mabuti. Karunungan pinakapangulong bagay. Sa lahat ng piliin mong unawa. Pag sobrang talino mong bata, tingnan mo, paborito ka ng magulang mo. Pag sobrang talino mong bata, paborito ka ng teacher mo. Pag sobrang talino mong bata, paborito ka pati ng mga kaklase mo. Pag sobrang talino mong bata, puta, pinsan, pati mga kaaway mo, paborito ka rin kaaway. O, may on? Yes po, brother. Pakatalino ka ng gusto. Ano aaralin ko, brother? Kung ano yung mga bagay na paborito mong subject, aralin mo ng gusto. Yung mga hindi mo masyadong paboritong subject, aralin mo pa rin para makapasa ka. Pero, I'm a big believer of tripling down on your strength. Kung ano yung bagay na talagang lumilipad ka talaga sa sobrang galing mo dun sa bagay na yon, dun ka mag-focus ng hustong-husto. Hindi lang sa mga bagay na gusto mo lang, pero dun sa mga bagay na talagang magaling ka talaga. Kuha mo yan? Yes po, brother. Simulan mo muna sa eskwelahan. Magpakatalino ka sa school. Kasi, yung mga matututunan mo sa school, oo, pwede mo sabihin, hindi naman papakinabangan sa tunay na buhay. Hindi, yung disiplina na matututunan mo sa eskwelahan, maya apply mo yan sa tunay na buhay. Sa eskwelahan, pinaghahandaan yung assignments. Pinaghahandaan yung exam. Ano ngayon ibig sabihin? Sa tunay na buhay, paglabas mo ngayon ng eskwelahan, pinaghahandaan din pati yung mga report sa trabaho. Pinaghahandaan din pati yung mga bagay na kailangan mong paghandaan para maging magaling na tao ka. Hindi lang maging magaling na tao, mapera pa. Gusto mo yumaman? Magpakatalino ka. Gusto mo yumaman? Taasan mo grades mo. Pag naging piloto ka, o abogado ka, o doktor ka, laging mayayaman yung mga tao na yan. Kahit ano pang gusto mo, tapusin mo yung course mo, tapusin mo yung school mo, pag natapos mo yan, yun, surefire yun. Malaki tsansa na yumaman ka. Huwag ka maniniwala sa mga pinagsasabi nila na hindi daw yung mayamang empleyado. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ang nagsasabi lang nun, yung mga siraulo sa internet. Ingatan mo ang sarili mo sa pakikinig sa mga tao. Kadalasan sa mga tao nagsisipagsalita sa internet kung paano yumaman, sila mismo interesado lang sila sa pera mo. Pero hindi sila interesado na ikaw mismo yumaman. Kuha mo yun? Yes po, brother. Follow-up question ko lang po. Sa mga pakikinggan, sino pa po yung mga pakikinggan ko bukod sa inyo na mga influencer po? Hindi ako makakapagletra ng eksaktong pangalan ng maraming tao eh. Kasi diretso sobrang konti lang talaga ng mga tao sa social media na personal na pinagkakatiwalaan ko pagdating sa paggawa ng content. I will say, ang number 1 sa listahan ko si Garawi. Number 1 sa listahan ko si Garawi kasi yung mga insights niya tungkol sa mga pinaka-importanting bagay ng buhay, buo, kompleto. Yung good side, kasama na rin pati yung bad side. Mag-iingat ka dun sa mga influencer na ang pinapakita lang yung good side. Yung mga nagpo-promote ng sugal, yung mga nagpapakitang flex-flex ng yaman, yan mag-iingat ka dun sa mga ganyang klase ng tao. Kasi yung mga good side lang yung ipinapakita nila. Hindi nila pinapakita yung bad side. Lagi mong tatandaan, laging merong bad side lahat ng bagay. Laging merong pangit. Hindi lang puro maganda. Ang buhay, may mga magaganda, may mga pangit. Sa isang pirasong tao. Sa isang pirasong ideology, ganun din. Parehas ng konsepto. Lahat ng mga bagay na ipinapakita sa'yo ng mga tao sa internet, dapat parehas na ipinakikita sa'yo yung mabuti at saka yung masama. Dapat parehas ding ipinakikita sa'yo yung maganda at saka yung pangit. Dapat ipinakikita rin sa'yo at the same time yung madali at saka yung mahirap. Dapat parehas mong nakikita yun sa isang influencer. Pag ang isang influencer nagsasalita tapos puro positive lang, malamang networking din yan. Tapos tignan mo, pag sumunod ka sa ganung klase ng tao na puro positive lang, ang nangyayari, toxic positivity.
Ang magiging ending mo ngayon, puro negative yung nangyayari sa'yo at hindi yung positive na sinasabi nila. At tinan mo, katulad nun, nakakakita ka sa mga influencer nung mga nagpo-promote ng sugal, di ba? Opo, marami po. Lalo na po sa mga sa mga games. Yung mapakikita mo doon, yung mga nagpo-promote ng sugal, pag naglalaro sila, nangyayari, laging nananalo. Yun ngayon yung makikita mo, laging nananalo. Tapos, pag magpo-promote sila ng sugal, gusto mo bang manalo ng ganito? O gusto mo ba ng ganito, tapos papakita sa'yo Gcash? Na para bang ang mangyayari, makakakuha ka ng ganong karaming pera. Pero tignan mo, yung mga ibang nag-testing nun, wag mo na subukan. Pero yung mga ibang nag-testing nun, ang laging nangyayari, imbis kumita sila, nalulugi. Imbis magkaroon sila ng pera, nawawalan. Kung ano ngayon yung pinopromote ng kung sino man yung influencer, hindi ganun yung nangyayari sa tunay na buhay. Bakit? Kasi pinapakita na lang nila, maganda. Tsaka mo na lang malalaman yung pangit kapag ka ikaw na yung sumusubok. Ingat ka dun sa mga ganun. Dapat magkabila, nakikita mo. Bihira yung mga tao na nakakapagpakita sa'yo ng magkabilang panig ng buhay. Yung tama at saka yung mali. Yung maganda at saka yung pangit. Yung maliwanag at saka yung madilim. Pag hahanap ka ng influencer, tignan mo yung parehas na yun kung nakikita mo ba sa kanya parehas. Yun ngayon yung mga tapat na tao. Ang isa sa mga maire-recommenda ko si Garawi. Ang trouble nga lang, syempre kailangan ko rin sabihin yung negative side. Hindi masyadong magaling si Garawi sa pagsasalita. And when I say hindi masyadong magaling, factual lahat ng mga sinasabi niya. Factual. Ibig sabihin, totoo yung mga sinasabi niya. Ang problema nga lang, hindi yun natatahi sa paraan na sobrang galing magsalita na parang ang tunog parang networking na makukuha yung attention mo. Pero unti-unti, nakikita ko, umaalagwa na rin siya pagdating sa pagsasalita Umaalagwa na rin siya pagdating sa pagsasalita. Which only goes to show, ang tao nag-i-improve talaga. Sobrang importante nung ganung konsepto na, sobrang importante nung konsepto na makita mo yung improvement ng mga influencer. Ngayon, nakikita ko rin at the same time, sa panahon natin ngayon, mayat maya, may mga influencer na umaangat. Tapos mayat maya, may mga influencer na bumabagsak. Pero ang laging nakakapanatili, yung mga influencer na tapat. Yun ang hanapin mo, yung mga tapat. Makikita mo yung maganda, makikita mo rin yung pangit. Makikita mo yung lumilipad, makikita mo rin yung lumulubog. Makikita mo yung liwanag, makikita mo rin yung dilim. Hanap ka ng mga ganong klase ng influencer. Tapos, sa lahat naman ng influencer, may matututunan ka One way or the other, may matututunan ka. Mag-iingat ka nga lang sa pagsunod sa mga siraulong impluensya ng mga influencer. Nakuha mo yun? Yes po, brother. Ultimately, ang masasabi ko sa'yo, 13 years old, mag-aral ka ng mabuti. Malayo ang mararating mo at kailangan ng Pilipinas ng maraming aral na mga kabataan. Na mga matatalino, na mga matitikas, na mga magagaling sa kung ano man yung larangan na napili mo. Kuha mo? Yes po. Okay. Follow-up question. Okay ka na? Ibang question naman po. Sige. Paano po makihalubilo sa school? Kasi lagi pong maraming bumubulong na masasama sa akin sa school. Didikit ka lang dun sa mga tao na mga matatalino at saka mga maayos. Sobrang daming gumagawa ng kalokohan sa eskwelahan. Huwag kang didikit sa mga ganun. Ingatan mo yung sarili mo na ang mga dinidikitan mo lang ng mga tao dapat yung mga matatalino, yung mga matitino, yung mga magagaling. Bakit? Kasi yung galing nakakahawa. Pero yung kasirauluhan nakakahawa rin at mas nakakahawa yung pagkasira ng ulo kaysa sa katinuan. Kasi halos walang gustong gumawa ng katinuan. Mas masarap kasi yung masama Ganun lang talaga yun Masarap talagang gumawa ng kalokohan. Masarap mag-cutting classes. Masarap, alam mo yun, manggulpi ng kaklase. Masarap mangharabas ng silver. Nanggaling din naman ako dyan. Naging bata rin ako minsan panahon. Pero marirealize mo rin, pag tumanda ka, mas importante palang dinidikitan at sinasamahan mo yung mga importanteng tao sa eskwelahan. Makakakita ka ng mga importanteng tao sa paningin ng mga teacher. Doon ka sa kanila dumikit, malayo mararating mong kasama yung mga tao na yon kaysa sa mga siraulong kaklase mo. Kuha mo yun? Yes po. Okay. Follow-up question? Ito po, last question na po. Okay. Paano po tigilan yung paglulolo? Kailangan sobrang busy mo sa bagay na ginagawa mo na ginagalingan mo ng husto.
Tapos nawawala na yung isip mo pagdating sa kalibugan. Hindi mo maiaalis yung kalibugan eh. Kasama sa pagiging tao yan eh. Pero ang importante, makontrol mo yung isip mo na ang importante na iniisip mo yung mga importante dapat na mga bagay. Sa ganun mo lang mababawasan, I will say, mababawasan yung konsepto ng kalibugan. So, tinan mo, para katulad sa akin, pwede naman akong nandun na lang sa bahay at naglululo sa ganitong panahon, napakalamig. Diba? Pero tignan mo, nandito kami ngayon. Bakit? Hindi para magbenta. Sige, isa yun para magbenta. Pero dahil brownout kasi sa bahay. Kesa naman nandun kami sa bahay, nakatanghod lang. Tapos naging ilaw-ilaw lang kami ng kung ano lang mailaw dun. Tapos ang init, dahil marami kami, sama-sama sa isang bahay. Tapos walang ilaw. Dito na lang kami. May internet pa. Kuha mo? Yes po. Follow-up question, brother. Another po, last question na paano po pigilan yung victim mentality or paano po mas lalong maging productive? Dalawang tanong yun. Paano mas maging productive at saka paano maiwasan yung victim mentality? Yung victim mentality, nababago yan kapag ang hinahanap mo paano ka ba mapapakinabangan at paano ka makakatulong sa iba. Sa ganun mo matatanggal yung victim mentality. Pag ang laging nasa isip ko, paano ba ako mapapakinabangan? Paano ba ako mapapakinabangan? Paano ba ako makakatulong sa iba? Paano ba ako makakatulong sa iba? Paano ako makakatulong sa teacher ko? Paano ako makakatulong sa mga klase ko? Paano ako mas tatalino pa? Paano ko pa i-improve yung sarili ko? Doon matatanggal mo yung victim mentality. Wala ka ng oras magpa-victim pag sobrang busy mo. Pag sobrang busy mo, wala ka ng oras magpa-victim. Yun ang masasabi ko rin, brother. Tungkol naman dun sa... Ano yung isa pang tanong mo? Kung paano po mas lalo maging productive. Magpaka-busy ka sa mga bagay na dapat mong ginagawa. Tapos tigilan mo yung pagtambay sa loob ng isip mo. Dalawa yan eh. Kung alam mo yung subconscious, naiintindihan mo na ba yung konsepto ng subconscious? Yes po, brother. Kasi araw-araw po akong nakikinig sa live niyo habang nagko-computer po. Good, ayos. Okay, yung konsepto ng subconscious, dapat pala nilive ko na sa YouTube, nakalimutan ko. Yung technical ko kasi dito, napaka-busy sa sarili niyang ginagawa eh. Nag-ML, ang putang ina. Nag-ML. Mamaya na tayo mag-ML, brother. Tumawa muna tayo. Magla-live na nga muna ako sa ano. I-upload ko na lang tong YouTube. I-upload ko na lang, nakalimutan ko eh. Okay. Yung pagiging productive kapag ka lagi kang nakatambay sa conscious mind mo. Pag lagi ka nakatambay sa conscious mind mo, madadagdagan yung oras mo para maging productive ka. Kasi pag nakatambay ka sa subconscious mo, kadalasan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kadalasan, counterproductive yan eh. Yung imbes may bagay na nagagawa ka, nangyayari tuloy sa'yo, nag-ML ka. Ayan, parang katulad nitong nandito ko ngayon na technical. Imbes tuloy binabantayan ako sa pagla-live ko at lahat ng kailangan ko dito sa live siya nag-aasikaso. Ayan, nag-ML. Paano? Nakatambay sa subconscious eh. Ganon din yun. Ganon din yung konsepto na kung gusto mo mabawasan yung paglulok-lok mo, subconscious din yan eh. Subconscious yan eh. O gusto mo mabawasan yun, tambay ka ngayon sa conscious mind mo. Ano ba yung bagay na dapat mong ginagawa sa oras na to? Wala kang bagay na dapat ginagawa sa oras na to kasi libre yung oras mo. O di gayon, gumawa ka ng bagay na productive. Kahit yung pakikinig lang sa mga podcast ng kung sino-sino eh. Makinig ka sa live ko, tambay lang din. Diba? Punta ka sa kung saan mang alam mong makakapakinabang ka. Tambayan mo yung YouTube. Tingin ka ron ng mga bagay na alam mong kapakipakinabang kasi wala ka rin namang ginagawa. Kasi meron naman talagang mga araw at saka mga oras talagang wala ka talagang ginagawa. Ayan, katulad ngayon, etong gantong oras na bumabagyo, alam mo naman wala ka talagang magagawa rito kapag wala ka namang nakaschedule na kahit na anong gagawin ng gantong oras eh. O sa ganung anggulo, alam mo pwede kang tumambay sa subconscious mo, bahala ka. You're welcome, ML ka, ganun kasi subconscious din yan eh. ML ka, nood ka ng kahit na anong cartoons, ganun, o Naruto, o kung ano man, tambay ka sa subconscious. Pwede naman yun. Ang tawag dyan escapism. Pag nasusuya ka na sa buhay mo, kahit pa paano, entertain mo every now and then yung escapism. Netflix, ganun, kung meron ka nun. O, di ba, nood ka sa YouTube nung kung ano mang bagay na gusto mo, o manood ka sa kung sino mang vlogger na nakakatawa. Okay din yun, pero paminsan-minsan lang.
Huwag mong tatambay ang subconscious, brother. Nakakahirap ang subconscious. Ano yan eh? Ang tawag nga nung iba dyan, autopilot. Huwag ka kapapaka-autopilot. Pag nagpaka-autopilot ka, malamang kahirapan ang kasunod niyan. Ganun ang konsepto nun. Tambay ka lang sa conscious mind mo. Ano ba yung dapat na mga bagay na ginagawa mo dun sa eksaktong panahon na dapat ginagawa mo yun. Ngayon, pag may sobrang oras ka, okay, sige, entertain natin yan. Netflix tayo. Okay, sige, entertain natin yan. Ano tayo? ML tayo. Okay, sige, entertain natin yan. Manood tayo ng kung sino mang nakakatawang vlogger. Kasi wala ka namang ginagawa sa oras na yun eh. Di ba? Pero dapat ang majority ng araw mo nakatambay ka sa conscious mind. Gets mo yun? Yes po. Okay? Follow-up question, brother. Yan na lang po, brother. Bigla po akong kinabahan kanina. Balik na lang po ako sa susunod na live niyo po. Okay, sige. Galingan mo sa buhay, brother. Hindi ko rin po nalista yung mga tanong ko eh. Sige, next time, ilista mo, ha? Sige, salamat po, brother. Thank you, bye-bye. Maraming salamat po. Bye-bye. Nakakatuwa naman yun, no? 13 anyos na bata. Nagtatanong sa live ko at interesadong matuto. Nakakatuwa naman yun. Kaya makagit over dun, ha? Saya ko. Saya ko. 13 anyos na bata gustong matuto. Tapos open siya. Kasi, tinan mo, yung tanong niya, isa rin sa mga tanong, paano mapigilan yung paglululo? Ibig sabihin, conscious siya. Na meron siyang pakiramdam na parang guilty feeling na dapat hindi niya ginagawa yun. Galing, ano? Galing. May mga bata pa rin talagang sa panahon natin ngayon na punong-puno ng kabobohan yung kabataan, punong-puno ng kaarugantehan, punong-puno ng kayabangan yung mga kabataan. Meron pa rin mga kabataan na gustong mag-aral at magpakatalino at conscious sila sa mga bagay na kilos nila. Nakakatuwa naman ako ron. Nakakatuwa naman yun. Ang saya. Okay. Paul Molina, brother. Hello. Okay, next tayo. Replace. Hello, sister. Good morning. Taga saan ka? Taga Nueva Ecija, boss. Nueva Ecija. Teka lang, lakasan ko lang yung volume. Ang lakas kasi ng hangin dito ngayon. Wala pa rin yatang ilaw sa bahay. So, tambay muna tayo. Okay, sige. Ano tanong mo, sister? Ayun, boss. So, ngayon kasi, di ba, alam na natin yung mga iba't ibang personality. Meron na tayong mas deeper understanding na dati yung mga psychologists lang yung nakakaalam. Oo. So, ngayon, na pinpoint na rin natin sino yung mga taong may narcissistic behavior. Mm-hmm. Ngayon, gusto ko lang malaman, boss, paano mo ipaparealize sa isang tao na narcissist yan, hindi mo mababago yan, hiwalayan mo na yan. Kasi Yan, ang dami na naloloko ng love bombing eh. Mm-hmm. Na kapag nilove bomb na sila ng narcissist, bumabalik at bumabalik sila, umuulit yung cycle. Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi ako psychologist, hindi ako psychiatrist. Let's just put it out there. Hindi ako psychologist, hindi ako psychiatrist. Hindi ako qualified na magsalita tungkol dyan. Kaya nasasabihin ko, opinion. Opinion. Hindi ako makakakonklusyon. Ang sasabihin ko, opinion. I will say, multiple factors. Una muna, alamin mo muna kung may narcissistic tendency siya. Pero alamin mo rin kung ikaw rin may narcissistic tendency. Kasi minsan, hindi natin namamalayan yan eh. Ang problema niyan, hindi... Relax, brother. Hindi natin namamalayan na minsan ganun din pala tayo. Minsan naman, yung self-diagnosis napakadelikado. Oy. Meron akong hat ng cowboy. May nag-send. Salamat. Okay, minsan hindi natin namamalayan na tayo mismo merong ganun eh. Ang mahirap niyan, nag-self-diagnosis ka or nag-diagnose ka ng ibang tao ng partner mo, sabihin mo, narcissist sila. Hindi mo masasabi ng diretso yun na narcissist kagad yung tao dahil lang may isang pirasong bagay na gusto yung tao na yon na ipinipilit niya sa'yo na makakabuti rin naman para sa'yo. Kasi meron ako isang kaibigan, sabi niya, yung jowa daw niya narcissist. Sabi ko, paano mo nasabing narcissist yung jowa? Sabi niya, kasi pinapagdadamit daw siya sa paraang gusto ng lalaki sa hindi niya naman gusto. Sabi ko ako, ano ba ako yung gusto ng lalaki? Magdamit daw ng parang, ay, tumumba. Magdamit daw ng, brother, patulong ako rito. Ipitan mo to. Magdamit daw ng parang Maria Clara. Yun ang term niya eh. Magdamit ng parang Maria Clara. Sabi ko, teka muna, paano naging narcissist yun? Eh kasi, yung lalaki lang daw yung gusto niyang nasusunod tungkol sa pagdadamit ng babae. Okay, ano pa ba yung ibang bagay na gusto ng lalaki na sarili niya lang yung makikinabang kunyari? Wala na siyang ibang mai-enumerate. Wala na.
Yun lang talaga, yun lang kaisa-isang bagay na nai-enumerate niya. Yung lalaki, gusto niya na yung babae magsuot ng maayos na damit. Sabi ko, teka muna, misdiagnosis yan. Bakit? Kasi hindi naman dahil pinapagsuot ka ng lalaki ng maayos na damit, narcissist na kagad at siya makikinabang nun. Hindi mo iniisip, ikaw makikinabang nun eh. Bakit? Hindi ka babasusin ng ibang lalaki eh. Diba? Pag nasa beach, wala naman daw problema. O pagka nasa beach naman pala, wala naman palang problema at pwede ka naman pala magsuot ng kahit na anong gusto mo, bakit mo kasi ipipilit na magsuot ka ng kahit na anong damit sa kahit saang lugar? Diba? Dun sa ganong angulo, magkaka-problema ka talaga kapag ka nagda-diagnose ka ng kung sino-sino na lang. Tignan mo, parang katulad ng mga ibang tanga rito sa social media. Dinadiagnose ako, ang sabi daw meron daw ikang messiah tendency. O lol, may messiah tendency. Alam ko namang hindi ko kaya iligtas ang kahit na sino sa kabilang buhay, ano ka? Ang magagawa ko lang, makapaglabas ng opinion ko. Baka sakali, sana makatulong sa kapwa-tao. Tapos ginagawa ko yun sa isang paraang kapanipaniwala. Bakit? Confident ako sa mga bagay na pinagsasabi ko eh. At patunayan mong mali yung sinasabi ko, pag ikaw mismo na patunayan mong mali yung sinasabi ko, di hihingi ako ng dispensa, magsusorry ako. Diba? Ganun lang naman yun eh. Messiah syndrome daw yun. Messiah syndrome dahil iniisip ko ililigtas ko yung mga tao. Tanga, wala akong kahit kailang claim na kaya kitang iligtas sa kabilang buhay, ulol. Wala akong kahit kailang claim na ganun. Messiah syndrome daw. May mga tao kasi misdiagnosis. So let's say, halimbawa, granting for the sake of argument, without considering na kunyari, may tamang tendency, may tamang meron ka ngayon tamang diagnosis tungkol sa isang tao at merong narcissistic tendency talaga isang tao. Una muna, ilagay mo muna yung tao na yon sa position mo. Para ma-acknowledge niya. Bakit? Kasi the first step in fixing any problem is to accept that there's a problem. Diba? So una muna, i-acknowledge dapat muna ng tao na meron siyang narcissistic tendency at hindi mo mapapaamin ng isang tao na may narcissistic tendency siya. Putang na, napakahirap niyan. Meron akong mga tao talaga na nakausap na puta, Chichester na ako hindi pa naniniwala sa akin. Personal na kaharap ko. Tungkol dun sa problema niyang ganun. Na, Brad, alam mo, yung misis mo hindi mo pwedeng sinasaktan. Bakit? Kasi ibang tao yan, iba sa'yo. Kung yung trip mo manakit ng tao, saktan mo na lang sarili mo. Mas okay pa yung kaysa saktan mo asawa mo. Brother, makukulong ka dyan, diretsahan lang. Hindi! Pag-aari ko asawa ko, huwag kayong nakikialam. Putang ina! Diba? Merong ganun eh. Merong ganun. Ngayon, alam mo na mahirap ipaamin sa isang tao yung narcissistic tendency niya. So ngayon, dadaan ka ngayon sa ibang anggulo. Hindi mo sasabihing narcissistic tendency. You just have to stay away from that. Kasi mamaya misdiagnosis yan. Plus nakaka-insulto sa tao pag sinabi mong meron siyang narcissistic tendency. Hindi mo pwedeng basta na lang sabihin yun sa kahit na sino. O ngayon, ang pinaka-effective na paraan para sa akin, para sabihin dun sa tao na yun, na meron siyang ganon, hindi ko sinasabi yung term na narcissistic tendency. O narcissist ka. Hindi ko sinasabi yun. Yung ganung mga one-liner na diagnosis, putang ina, yariin ka talaga niyan. Maniwala ka, di maniniwala sa iyo yan. Tapos sayang lang effort mo, tapos tataas lang ang wall ng tao. Ang ginagawa ko, eto gumagana sa akin. Bahala na kayo kung gagana sa inyo. Kasi opinion ko lang naman ito eh. Ang gumagana sa akin, yung tao, lagay mo doon sa posisyon mo, palit kayo ng kalagayan. Na brother, yung ginawa mo sa akin, pag halimbawa ba ako yung gumawa sa inyo, matutuwa ka. Palitan tayo ng kalagayan. Kasi may mga empleyado talaga, diretsahan, may mga ganun talaga. May mga empleyado, ganun. May isang empleyado nga ako tangna, nagsisinungaling siya, tapos maliliit lang naman yung mga kasinungalingan niya. Tapos akala niya okay lang yun na nagsisinungaling siya ng mga maliliit na kasinungalingan. Tapos sabi ko sa kanya, brother, palit tayo ng kalagayan. Ikaw employer ko, tapos ako nagsisinungaling sa'yo. Kahit pa mga maliliit siya, matutuwa ka. Diretsahan lang. Tapos sabi niya, boss, kasi hindi ba okay yun kung wala naman halos damage yung mga maliliit lang naman na yun? Sabi ko sa kanya diretso, ang tapat sa kaunti, brother, tapat sa marami. At ang hindi tapat sa kaunti, hindi rin tapat sa marami. Pwede mong sabihin ngayon, walang damage ang kasinungalingan na ginawa mo. Pero alam natin pare-parehas na dyan nagsisimula yan sa mga maliliit lang. Ngayon, palit tayo ng kalagayan. Halimbawa, ikaw ang employer ko. At ako empleyado mo. Binabayaran mo ako. Tapos ako naman nagsisinungaling sa'yo. Matutuwa ka pa. Diba? Ngayon, sa ganong angulo, naintindihan niya na hindi ko talaga tinatanggap ang kasinungalingan. Hindi ko tinatanggap ang kasinungalingan. Na every now and then, pag alam mong maiipit ka, aminin mo na lang. Every now and then, pag alam mong pumalpak ka, aminin mo na lang. Bakit? Kasi mas madaling tanggapin na pumalpak ka
na inamin mo, kesa pumalpak ka, tinapalan mo pa ng kasinungalingan. Nakikita nyo ngayon yung nangyayari kay FLM at saka kay Makagago, di ba? Bakit? Kasi nga, napuno nga kasi ng kasinungalingan yung bibig ni FLM. Di ba? Napuno ng kasinungalingan niya. Ang dami niyang mga bagay na sinasabi na alam mong hindi naman talaga nagme-make sense sa tunay na buhay. Maya't maya, claim siya ng claim. Itong building na to sa akin, halimbawa. Di ba? Maya't maya, claim siya ng claim. Itong truck na to, halimbawa. Itong truck na to, na truck ng mga na ito yung pamimigay natin na bigas, bla 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 bla. Tapos ngayon, meron tuloy nagpapatunay ngayon. Hindi, turo lang siya ng turo ng kung ano-ano. Sinasabi niya, akin yan, akin yan, akin yan, akin yan. O ngayon, napuno lang ngayon ng kasinungalingan. Ngayon, nung na-uncloak na ngayon, pinipilit niyang tapalan ng iba pa. Alam mo talaga, sablay ka talaga ng gusto dyan. Hindi naman ganun komplikado yung konsepto ng katapatan eh. Pilipinas, turuan ko kayo. Ito, napakasimpleng konsepto. Pag nagkamali ka, aminin mo na lang. Mas tanggap ng mga tao yun. Hindi nyo nakita nung nakaraan, kung napanood nyo yung vlog ko dun sa Project 1M Ground Zero sa Facebook, aminado kami ron, palpak talaga kami. Aminado kami, palpak kami. Bakit? Anong nangyari? Ano ba nangyari nun? Yung maling karne ang may sala. Oo, maling karne na isa lang. Kasi dalawa kasi yan eh. Yung karne ng baka at saka yung buto-buto ng mga baka. Ngayon, yung buto-buto ng mga baka, pampalasa lang yun. Pero pinapressure cooker pa rin naman namin. Tapos yung karne ng baka, yun talaga yung sinuserve mo sa customer. Pero yung buto-buto ng mga baka na may mga laman, hindi namin sinuserve sa customer yun. Pampalasa lang yun doon, nilalagay lang sa sabaw yun. Tapos tuloy-tuloy na kumukulo ron, pampasarap na. Pampasarap. Ngayon, yung karne ng baka dapat naisa lang sa pressure cooker. Hindi naisa lang sa pressure cooker. Ang nangyari tuloy, yung buto-buto ng mga baka, wala kaming choice ngayon. Niretasuhan na lang namin ng bahagyayo kasi okay rin naman yun eh. Malinis yun eh. Kasi yung karne at saka yung buto, parehas namin binibili yun doon sa supplier namin. Tapos yung buto-buto ng baka, doon ngayon sa pampakulo ng sabaw yun, pampasarap ng sabaw ng sinigang. Tapos yung karne ng baka, yun yung sinuserve sa customer. Ang nangyari tuloy, niretasuhan na lang namin, kumukuha kami ng pakonti-konti. Kasi malalaki rin naman yung mga laman nun eh. May mga malalaking laman din yun. Na alam mo yung kasing laki din siya ng laman ng mga laman talaga na isinuserve namin sa customer. Ang nangyari, habang nagpapakulo tuloy kami ng laman mismo, wala kaming choice ngayon. Yung mga customer nag-aantay tuloy ng sobrang tagal. Tapos inabot ng halos 2 oras yung pag-aantay nila. Palpak kami ron, aminado kami. Siyempre, di ko nasasabihin kung sino yung pumalpak. Basta ako na lang. Ganun na lang. Ako yung pumalpak, ako yung sablay. Bakit? Tindahan ko ito eh. I have to own it. I have to own the mistake. Pagkakamali ko yun. Katangahan ko yun, pwede mo sabihin. Pero ako, pag nagkakamali ako, umaamin ako sa katangahan ko. Tignan mo, hindi ngayon masyadong nababash ng social media. Bakit? Kasi pag nagkakamali ako, umaamin ako. At alam ng mga tao yan na pag ako nagkamali, umaamin talaga ako. Palpak ako paminsan-minsan, tanga ako paminsan-minsan, bobo ako paminsan-minsan. At sino namang taong hindi pumalpak sa buong buhay niya? At sino namang taong hindi minsan naging bobo sa buong buhay niya? At sinong taong hindi paminsan-minsan tanga sa buong buhay niya? Lahat tayo ganyan. Ang gusto kong ituro sa mga taong maging normal na umamin tayo ng pagkakamali natin. Maging normal na umamin tayo sa mga pagkukulang natin para maitama natin at wag nating tapalan ng kasinungalingan yung mga pagkakamali natin. Sa ganong anggulo, yung sarili mo, ilagay mo dun sa kabila. Tapos yung lagay ng kabila, ilagay mo sa sarili mo. Sa ganong anggulo, baka sakaling makatulong yung kapag ang tao may narcissistic behavior. Ilalagay mo lang siya, brother. Kung halimbawa, ako yung gagawa sa'yo ng bagay na ginawa mo sa akin, matutuwa ka ba? Sana ang susunod, wag mo na ulitin ha. Kasi hindi masaya sa pakiramdam eh. Ganun lang, tapat lang sa isa't isa. Ganun lang. Sa ganong anggulo, baka sakaling mapahingi mo pa ng tawad yung tao. Pero pag diniagnose mo alam mo, narcissistic behavior ka, ay putang ina, alam mo, hindi talaga mag-ano yan. Tataas lang ang wall niyan kaliwat kanan. Tataas lang ang wall niyan kaliwat kanan. Tapos hindi mo mapapaamin hanggang sa masira na lang yung relasyon. Nakuha mo yan, sister? Yes, boss? Follow-up question. Ganda ng tanong mo ha. Ayun. Sakto sa panahon ngayon ha, since nagbabakbakan si FLM at saka si Makagago. And bossing, ito naman, lately, si Aura, nagkaroon siya ng ingay sa social media dahil dun sa sinabi niya na kami kasing mga babae, meron kaming intuition, nararamdaman namin. Meron Meron daw intuition kaming mga babae. Sabi niya. Okay. Oh. Okay, so ganun niya ipinosession yung sarili niya. At dahil doon, nagkaroon siya nagkaroon ng backlash sa social media. So, ano sa tingin mo yung ganong klase ng comment? Kami mga
kababaihan, to be honest though, nahihirapan din kami magbigay ng comments namin kasi if it's not a popular opinion, babalik sa amin o magkakaroon ng galit pabalik sa amin. But ikaw bilang influencer, bilang isang may opinion din, do you think it's okay when the LGBTQ community would own that particular gender for themselves? Nakakasakit ba to at okay lang ba to? Alam mo, diyan gumugulo society eh. Diretsahan, diyan gumugulo society. Pag hindi na magkaintindihan ng tama at mali. Pag hindi na magkaintindihan, ano pa ba yung tama? Ano pa ba yung mali? Gugulo society. Ate na mo, yung ganyang konsepto na yung mga bakla, babae daw sila. Ano ba basehan ng pagiging babae? Reproductive organ. Ever since the world began, yun talaga. Reproductive organ. Wala ka nung reproductive organ ng kabilang gender, then you are a specific gender. Bakit? Kasi kung titignan mo, okay, sige, hermaphrodite, meron na tayong ganun eh, di ba? Meron na tayong pagkaalam na merong mga tao na pareha silang babae at lalaki rin. Kasi dalawa yung genitals nila. Understood na yun. Meron talagang ganun. Anomaly of nature. Na may titi ka, tapos may puki ka rin at the same time parehas. Merong mga ganun. Pero ang pinaka bottom line yan, simple. Ang basihan, kung babae ka o lalaki, kung ano yung nakita sa baba mo. Sa may bandang gitna ng katawan. Tapos, X and Y chromosome, hindi mo kayang dugasin yan. Na kahit pasabihin mong babae ka, mas malakas ka pa rin kaysa ron sa mga totoong babae. Kasi yung body structure mo, panlalaki, kahit ang puso mo babae. Diyan lang naman talaga diretsahan nagkakaproblema eh. May issue ba tayo sa mga bakla? Wala. Bakit nagkaka-issue? Kasi merong mga bakla na kiniklaim na babae daw sila. Tanggap na nga ng lipunan yung mga bakla eh. Tanggap na ng lipunan yan. Wala tayong pagdududa, tanggap na ng lipunan yan. Wala tayong issue dyan. Nagkakaproblema lang kapag yung mga bakla kiniklaim na nila na babae sila. Kasi ang pinaka bottom line niyan, kahit ano pang gawin mong pagkiklaim na babae ka, that's a fucking form of delusion. Diretsahan lang, delusion yan. Tanggapin mong bakla ka. You are as beautiful as you are. Ganon din naman eh. May mga lalaking magandang lalaki. May mga babaeng magandang babae. May mga lalaki na pogi. May mga babae rin pogi. Diretsahan lang. Hindi pa ba kayo nakakita ng mga tibong pogi? Hindi ka pa ba nakakita ng magandang bakla? O, diretsahan lang. Pero, kailangan tanggapin mo kung sino ka talaga. Para matanggap ka rin ng society dahil may respeto ang mga tao sa bakla na tinatanggap na bakla siya. At walang respeto at mahirap makakuha ng respeto sa bakla na ipinipilit sa mga tao na babae siya. Hindi yan matatanggap ng Pilipinas sa napakahabang panahon. Maniwala ka, hindi yan matatanggap ng Pilipinas sa napakahabang panahon. Nanggaling yan sa Western culture eh. Nanggaling yan sa Western culture. Specifically, somewhere around, I will say, America. Hindi yan galing sa Pilipinas. Yung ganyang konsepto na ang mga bakla sinasabi nilang puwersahan na babae sila. Hindi yan ang galing sa Pilipinas. Dati ginagawang biro yan. Ngayon, unti-unti ipinipuwersa na sa isip ng mga tao na tanggapin nyo kaming babae kami. Kahit hindi ganyan na nakikita ng mata mo at hindi ganyan ang naririnig ng tenga mo, itanggi mo na lang yung nakikita ng mata mo. Bakit? Kasi pag sinabi mong lalaki kami o bakla kami, magagalit kami sa'yo pag tinawag mo kaming sir dahil ma'am kami. Di mo ba nakita yung blush on sa mukha ko? Diretsahan lang. Hindi ang galing sa Pilipinas. Papaalala ko lang sa'yo. Mag-ingat ka sa mga bagay at sa mga ideology na nanggaling sa bansa ng banyaga. Ever since tanggap na natin ang mga bakla, there was a time in the past, ang mga bakla, maligaya sila sa pagiging bakla nila kasi maligaya din naman yung mga nakapaligid sa kanila sa pagiging bakla nila. Defense mechanism ng mga bakla, nakakatawa sila eh. Ako naman, maligaya naman ako sa mga baklang tropa ko. Pero yung mga baklang tropa ko, diretsahan din at the same time, hindi nila kiniklaim na babae sila. Ganun. Maligaya kami bilang mga tao ng magkakasama. Wala na lang pilitan. Bakit? Kasi kung ang paniwala mo sa sarili mo, babae ka, paniwalaan mo sa sarili mo yan, huwag mo na lang ipilit sa ibang tao dahil alam naman natin pare-parehas, hindi ka kahit kailan magiging babae. Diba?
Kahit nga nagpatanggal ka ng pepe anong titi di ba? May mga nagpapaganon, nagpapatanggal ng titi sa ibang bansa, kakabitan ng pepe. Tignan mo, yung itsura mo, ganun pa rin. Ano pa rin itsura mo? Bakla. Diretsahan lang tayo. Kasi kahit ipatanggal mo yan, yung X and Y chromosome mo, yung pa rin yun. Parehas pa rin yun. It will not change. Alam mo, simple lang naman yan eh. Tingnan mo, pansinin mo. Meron tayong mga karespe-respetong bakla. Kahit sa showbiz, meron tayo niyan. Napakarami niyan. Tito Boy. Alam niya, kilala niyo Tito Boy. Tito Boy. Fanny Serrano. 'Di ba? Ito yung mga bakla na merong mga panahon na nagko-crossdress sila, may mga panahon hindi. Pero at the same time, hindi nila ipinipilit na babae sila. Ibigay mo na lang sa babae yung pagiging babae. Bilang bakla, tanggapin mong bakla ka at mamahalin ka rin namin bilang bakla. Wala naman tayong issue sa pagiging bakla eh. Joel Cruz, ayun pa, tinan mo. 'Di ba? Ito, tinan mo, mismo sila sa social media nagpapangalan na sila ng mga bakla na inirerespeto nila sa pagiging bakla. Pero kung ipipilit mo sa isip ng mga tao na babae ka, bahala ka. Alam mo, yayariin ka talaga ng mga tao dyan. Babanatan ka talaga ng mga tao dyan. Ganon kasimple. Wala, ang mangyayari ngayon, titibayan mo na lang yung mukha mo. Hanggang sana, one of those days, matanggap ka bilang babae. Ito problema. Alam mo naman sa sarili mong delusion yan eh. Alam mo sa sarili mo yan. Nakikita namin bilang mga tao na hindi ka babae. Nakikita namin bilang mga tao. Naririnig namin yung boses mo. Anong gusto mo? Paniwalaan namin yung delusion mo? Pwede kong sakyan yan kung tropa ka. Sige, her. Tropa kita eh. Mahal kita eh. Diba? Pwede kong sakyan yan. Yung delusion mo, pwede kong sakyan yan. Pero at the end of the day, kung hindi tayo magtropa, hindi ko sasang-ayunan yan. Alam natin pare-parehas kung anong pinagkaiba ng babae at saka ng bakla. Alam natin pare-parehas yan. Diretsahan lang. Yun ang masasabi ko tungkol doon sa bagay na yun. Alam mo mga bakla, mahalin nyo yung sarili nyo. Mahalin ninyo yung sarili ninyo. Huwag kayong magpanggap ng hindi naman kayo. Diretsahan lang. Mahalin ninyo yung mga sarili ninyo. Irespeto ninyo yung mga sarili ninyo. Pag ipinilit ninyo sa mga tao na itanggi namin yung nakikita ng mata namin at itanggi namin yung naririnig ng tenga namin tungkol sa inyo, alam nyo rin at the same time na hindi kayo tatanggapin ng publiko at pagtatawanan lang kayo. Diretsahan lang tayo. Magalit kayo ngayon sa akin. Pero sana maunawaan mo rin na ang dahilan kung bakit ako nagsasalita ng ganito kasi nga mahal kita bilang kapwa-tao ko. Mahal kita. Ayokong nakikitang dinuduro-duro at pinagtatawanan ka ng tao dahil lang sa delusion mong babae ka na ipinipilit mo sa aming lahat. Sa pagmamahal, kaya ako nagsasalita ng ganito. Kasi pwede naman akong tumahimik na lang at sabihin, respetuhin na lang eh. Pero sa pagmamahal, alang-alang sa'yo, kapwa-tao kong bakla. Mahal kita bilang kapwa-tao ko, wag na lang natin pag-usapan yung gender na yan. Wag na lang. 'Di ba? Ganun na lang. Wag nating pag-usapan. Kasi diretsahan din, ito diretso rin ha, pag bakla ka at nakita kong inaapi ka bilang bakla nang wala ka namang ginagawang masama sa kapwa-tao mo at nilalait ka sa pagiging bakla mo, diretsahan ako mismo sasapak sa pagmumukha niya kung sino man yan. Diretsahan lang. Diretsahan lang. Bawa, tropa kong bakla kasama ko, tas binastos mo yung tropa kong bakla, putang ina, sapakin ko talaga yung bumastos dyan. Diretsahan lang. Pero magtropa tayo, ipipilit mo sa akin bakla, ipipilit mo sa akin babae ka, sasakyan lang kita. Pero alam mo sa sarili mong hindi kita pinaniniwalaan. Alam mo yan. Ganon lang kasimple. Ako diretso, hindi ako nalilito dyan eh. Hindi ako nalilito dyan sa konsepto na yan. Bahala kayo Pilipinas kung gusto nyong malito dyan. Pero gugulo ang bansa natin. Pag ine-entertain nyo yung mga bagay na galing sa bansa ng banyaga, gugulo ang bansa natin. Kaya tignan mo, isa nga sa mga pruweba kung pampagulo yung konsepto na yan, na yung mga babae, siya daw ika yung mga bakla, babae raw ika. Tignan mo, sa Amerika ang dami nilang tawag dyan eh. LGBTQ, bla 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 bla. Ang haba eh. Sa Pilipinas, tignan mo, ano tawag? Dalawa lang ang tawag rito. Wala pa nga tayo ibang katawagan doon sa ibang mga bakla eh. Tignan mo, na-remove yung access ko sa live. Tignan mo, pag nagsasalita ka ng ganyan, mariremove talaga access mo sa live ng TikTok eh. Tama? Dalawa lang ang katawagan yan sa Pilipinas. Isang babae at saka isang kloseta. Yun lang. Sorry, isang bakla at saka kloseta. Dalawa lang. Bakla, ito yung out na. Yung kloseta, nagtatago pa. Yun lang, yung dalawa lang. Yun lang ang dalawang tawag dyan sa Pilipinas. Bakla at saka kloseta. Silahis ba? Silahis. Yun yung another term para sa kloseta. Silahis. Nawala nga sa TikTok eh. Bakit? Kasi pag ganyan kasi usapan, tingnan mo, kupal ang TikTok eh, diba?
Yan ang hirap sa mga social media platform eh. Okay lang sa kanila na pag ang bakla magke-claim ng babae sila, okay lang sa kanila. Pero pag bibirahan mo yung ganung konsepto, tingnan mo, tatanggalin ang access mo sa Facebook, sa TikTok. Nawala talaga ako sa TikTok. Violation daw ika. Appeal ako. Let's see. Live does not contain content mentioned in the notice. I understand the decision, but the restriction is too strict. TikTok should allow, submit ako. Nag-submit ako ng appeal. Malamang 1 linggo na naman ako suspendito niyan. Ngayon na nga lang nakapag-live, pinag-usapan yung mga bagay na totoo. Alam yung totoo yung pinag-uusapan natin. Tingnan mo ngayon na itsura. Diba? Nawala sa TikTok. Pero it doesn't matter na. I will always stand my ground na ang bakla, inirerespeto bilang bakla. Pag nagpanggap kang babae, okay lang. Basta wag mo lang ipepuwersa sa mga tao na babae ka. Hindi ka babae, bakla ka. Okay na nga maging bakla, tanggap na nga ng lipunan yan eh. Pero para ipuwersa mo pa, na babae ka, kahit ang totoo, bakla ka, bahala ka sa buhay mo. Hindi tatanggapin ng lipunan yan. At lagi kang pagtatawanan. Ipilit mong babae ka, bahala ka sa buhay mo. Pero lagi kang tatawagin, sir. Bahala ka. Alam mo, totoo, may mga tao, may mga bakla, umikot na lang ang buhay dyan. Wala na halos ibang iniikutan yung buhay nila kundi sa konsepto ng pagiging bakla nila. Napakalawak ng mundo, napakaraming bagay na pwedeng ikutan ng buhay mo. Pinilit mong paikutin ang buhay mo sa isang maliit na parte lang ng buhay, ang tawag gender. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako, I will always remain the same. Huwag mo lang ako pipilitin na babae ka. I will always remain the same. Nirerespeto ko lahat ng tao. Rerespeto. Pero yung tungkol sa opinion mo na yan, it doesn't have anything to do with your personality. Yung opinion mo lang na yan, hindi kasama yan sa mga bagay na inirerespeto ko. Diretso lang. Okay. Okay na muna siguro yung live natin. Magandang umaga sa Pilipinas. Talinuhan mo ng husto. Tibayan mo ng husto. Lupitan mo ng husto. Pero pansamantala, magtago muna tayo sa mga bahay natin kasi malakas yung bagyo. Stay safe, stay dry. Magandang umaga sa Pilipinas, mahal na mahal.